Magkano na nga ba ngayon ang mga Yamaha motorcycles? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang pogi din po pala sa personal, ito pong pinakabagong Yamaha Lexi 155. Ito pong kanyang main headlight ay nahahati po ito sa tatlo at naka full LED po ito pong kanyang high beam at low beam. Agaw pansin din po ito pong kanyang daytime running light na hugis kidlat. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang bulb type na turn signals. At ang kagandahan po pala nitong scooter na ito, mayroon po siya ritong windscreen. At mayroon din po pala itong Yamaha Motorcycle Connect. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na glossy black. Glossy black din po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 90-14. Tubeless na po ito. Naka fully digital meter panel display po ito at makikita po natin dito sa magkabila ito pong kanyang mga light indicators. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong menu button, mayroon po siyang high beam, low beam, turn signal selector at horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po siyang auto stop start system, hazard button at electric starter. Mapunta naman po tayo sa kanyang ignition. Ito po pala ay gumagamit ng mechanical key with shutter lock key for safety purposes. At dito po sa left side, meron po siyang pocket rito na open, maluwag din. Pwede po tayong maglagay rito ng coins, gloves, at mobile phones. At bukod dyan, meron na rin po pala itong USB Type-A port. At ito po palang ating Lexi 155 ay ito po yung version ng Yamaha na mayroong footboard. At black color naman po, ito pong kanyang seat cover. Itim din po ang kulay, ito pong kanyang integrated na grab bar. Die-cast na po ito. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Medyo maluwag na rin, no? Itong kanyang underseat compartment. Pero sa tansya ko, hindi po kakasya rito ang half-face helmet. Dito po kasi located dito pong kanyang battery compartment. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.2 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Ito po ay gumagamit ng drum brake. Glossy black po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran. Ito po ay mayroong sukat na 100 by 90-14. Tubeless na po ito. Naka full LED po pala ito pong kanyang brake light. Habang dito na rin po pala, included na po rito sa kanyang taillight assembly, ito pong kanyang bulb type na turn signals. At meron po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 15 HP at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Yamaha Lexi 155 ay nagkakahalaga po ito ng 99,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 13,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 4,931 pesos sa loob ng 3 taon. Ang astig po pala ng dating nito pong bagong kulay ng Yamaha PG1 2026 model, ito po yung rug blue color. Ito pong kanyang main headlight ay rounded shape po ito at gumagamit po ng bulb type para sa kanyang high beam at low beam. Habang nakapop up naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At ito pong kanyang front suspension ay naka-telescopic fork po ito na black color. Mayroon din po itong rubber protector. Equipped po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay naka-spokes metal rim. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 100-16. Naka-analog po ang kanyang meter panel display. Makikita po natin dito yung kanyang speedometer, odometer at mayroon po siyang gear indicator. At gumagamit po ng mechanical key para po sa kanyang ignition. Mayroon na rin po siyang lock rito for safety purposes. Pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at horn.
Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard button at electric starter. Ang astig nitong kanyang upuan, no? Naka-leather type po ito na brown color, yung pagkakatahi matibay. At mayroon na rin po itong integrated na grab bar. At ito po ay mayroong 4-speed semi-automatic transmission. At gumagamit po ito ng dual shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Bilugan po ito pong kanyang brake light, naka-bulb type po yan. Habang naka-pop up naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Naka-drum brake po pala dito sa likuran, habang naka-single rotor disc brake po dito sa harapan. At ito po ay naka-spokes metal rim at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 90 by 100 na 16, naka-dual purpose pattern tires po ito. At mayroon naman po itong single exhaust. Pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 114 cubic centimeter engine displacement, naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 6.6 kW at 7,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM. At ang presyo po ng Yamaha PG1 ay nagkakahalaga po ito ng 82,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 4,469 pesos sa loob ng 3 taon. Yamaha Aerox 155 SP version 3 2025 model. Napakalupit po nito pong kanyang bagong body and design. Gumagamit po ito ng projector lights para po rito sa kanyang high beam and low beam. May split na daytime running light at naka-LED na rin po ito pong kanyang mga turn signals. At ito po ay gumagamit ng front telescopic fork equipped with single rotor disc brake with single pot caliper with ABS. At ito po ay naka-cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ito po ay naka-tubeless na. Naka-fully digital meter panel display. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong mode selector, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Mayroon po siyang additional navigation button dito. At mayroon po siyang home and then back. At mayroon na din po siyang additional na shifter para po sa kanyang engine brake at additional power. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. Naka-smart keyless system ang ignition at included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong front pocket. Silipin po natin. Maiksi lang po ito at hindi siya ganun kalapad. Halos hindi po magkasya ang mobile phones dito. Ngunit ang kagandahan niyan ay meron na po itong integrated na USB Type-C port. Located po rito sa bandang gitna, ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Malapad din po ito pong kanyang footboard. At mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip. Malapad po at maporma ito pong kanyang upuan. Combination po pala ng black at gray, ito pong kanyang set cover. Naka full LED na po ito pong kanyang taillight at LED na rin po ito pong kanyang mga turn signals. Naka dual sub-tank shock absorber, ito pong kanyang rear suspension. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper dito sa likuran. At equipped na rin po ito ng traction control system. Red color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 140 by 70-14. Naka YECBT na rin po ito pong kanyang engine design. At naka liquid cooled ang kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Yamaha Aerox SP version ay mayroon po itong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Yamaha Aerox 155 SP version 3 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 165,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 26,800 pesos.
At mayroon naman po itong 15,352 pesos sa loob po yan ng isang taon. At mayroon po itong 7,552 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha NMAX 155 TechMax 2025 version. Napakabangis po ng kanyang bagong body and design. At mayroon po itong dual projector lights para po sa kanyang high beam and low beam. At napakabangis po nito pong kanyang split na daytime running light na parang nagsisilbi nitong mga mata. At included na rin po dito yung kanyang turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. At mayroon naman po itong black color na visor. Gumagamit po ito ng traditional telescopic fork na black color dito sa harapan, habang naka-dual sub-tank shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-dual digital meter panel display at naka-smart keyless system ang ignition. Included na rin po dito yung kanyang fuel at set opener. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan with ABS. Habang naka-single disc brake with single pot caliper dito sa likuran with ABS. At mayroon naman po itong 7.1 na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ito pong Yamaha TechMax version ay naka YECBT na po ito pong kanyang engine design. At mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa right side, malalim din po ito na pwede po nating paglagyan ng gloves at coins. Habang dito naman po sa kabila, mas malalim po ito at open. At mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-C port. At ang kanya naman pong mga button selectors, mayroon po itong mode button, high beam and low beam, turn signal selectors, navigation button, horn at ang kanyang shift button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard at ang kanyang electric starter. At mayroon naman pong sukat na 110 by 70-13 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong 130 by 70-13 dito sa likuran. Malawak po ito pong kanyang pillion board at mayroon po itong footrest extension at mayroon naman po itong rubber cover on top. At formado na po pala ito pong kanyang stock na upuan. Combination po ng black at gray ito pong kanyang seat cover. Black color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. At napakalawak po nito pong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko, kasyang-kasya po rito ang isang full face helmet. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. At tubular naman po na metal ito pong kanyang center stand. Alloy naman po ito pong ating pillion step para sa ating back rider. At may nakalagay naman po na NMAX 3D emblem dito po sa kanyang side profile. Very unique po ng pagkakadesign. Ito pong kanyang taillight, naka full LED na rin po yan. At dito po located sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga LED na turn signals. Stylish din po ang dating nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay equipped with liquid cooled para po sa kanyang cooling system. At ang presyo po ng Yamaha NMAX 155 TechMax version ay nagkakahalaga po ito ng 175,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 61,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,370 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Sniper 155 ABS version. Mayroon po itong full LED na low beam located po rito sa kanyang handlebar. At yung kanya pong high beam ay naka full LED na po located naman po rito sa bandang ibaba. At nagkaroon po siya ng spike dito sa bandang itaas. Ito naman po yung kanyang daytime running light. At located naman po dito sa ibaba, ito pong kanyang bulb type na turn signals. Naka-standard telescopic fork dito sa harapan, glossy black color. Habang naka-mall shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-smart keyless system ang ignition at included na po rito yung kanyang set opener. Mayroon po itong built-in na USB charging socket. Naka-single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color with ABS. Habang naka-single disc brake with single pot caliper na gold color dito sa likuran. At ito po ay mayroong 6-speed manual transmission at equipped na po ito ng assist and slipper clutch. At mayroon pong sukat na 90 by 80-17 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 120 by 70-17 dito sa likuran. Naka fully digital meter panel display at ang kanya pong mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard button at ang kanyang electric starter. Tubular po na metal, ito pong kanyang side stand at center stand. Maganda na rin po ito pong kanyang stock na upuan. Combination naman po ng black at gray ang kanyang seat cover. At mayroon po itong 5.4 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Naka-tubular naman po na square type na metal, ito pong kanyang swing arm. Mayroon po itong integrated na mudguard at chain cover.
Pahaba naman po na diamond shape, ito pong kanyang LED na taillight. At located naman po rito, ito pong kanyang mga nakapop up na bulb type na turn signals. Stylish din po ang dating nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Chrome color naman po, ito pong kanyang metal foot brake. At ang presyo po ng Yamaha Sniper 155 ABS version ay nagkakahalaga po ito ng 145,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 17,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,090 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Aerox 155 Standard Version 3 2025 model. Naka full LED na po at projector lights na po pala ang kanyang ginagamit para po rito sa kanyang high beam and low beam. Makapal din po ito pong kanyang bagong daytime running light. At included na rin po rito ito pong kanyang mga turn signals na naka-LED na rin po siya. At pagdating naman po rito po sa kanyang front suspension, ito po ay naka-telescopic fork na black color. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na black color. Itim din po ang kulay nitong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ito po ay naka fully digital meter panel display. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selectors, horn, at meron po siyang menu button. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong hazard button at ang kanyang electric starter. Naka-mechanical key ang ignition with shutter lock key at included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong front pocket. Silipin natin. Malalim din po siya, ngunit hindi po kasya rito ang isang mobile phones. Ngunit ang kagandahan po nito ay meron na po siyang integrated na USB Type-C port. Naka-fast charging na po siya. At nasa gitna po, ito pong kanyang fuel tip. At ito po ay merong fuel tank capacity na 5.5 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Maporma po at malapad dito pong kanyang upuan. Black color naman po, ito pong kanyang seat cover. Malapad din po ito pong kanyang pillion board. At meron po itong rubber cover on top na anti-slip. Black color po ito pong kanyang airbox cover at itim din po ito pong kanyang CVT cover at may naka-intact po rito na Yamaha. At ito po ay gumagamit ng dual shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Naka full LED na rin po ito pong kanyang taillight at inspired po ito pong kanyang taillight sa mga R series ng Yamaha. Naka-LED na rin po ito pong kanyang mga turn signals. Naka-single disc brake dito sa likuran with single pot caliper. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 140 by 70-14. At ito po ay naka-tubeless na. At naka-liquid cooled po ang kanyang cooling system. Pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Yamaha Aerox ay meron po itong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Yamaha Aerox 155 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 127,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 19,800 pesos. At mayroon naman po itong monthly installment na 12,059 pesos sa loob po yan ng 1 taon. At mayroon po itong 5,959 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 version. Ang angas po ng kanyang forma. Gumagamit po ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang high beam and low beam. At very attractive po ang dating. Ito po ang kanyang daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga mata. Included na rin po pala rito yung kanyang mga turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan with ABS. Habang naka-single disc brake with single pot caliper dito sa likuran with ABS. At glossy black naman po ito pong kanyang windshield. Naka-fully digital meter panel display at naka-two-tone color combination na black at gray. Ito pong kanyang handlebar cover. Naka-front telescopic fork na black color dito sa harapan. Habang naka-dual sub-tank shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-smart keyless system ang ignition at included na po rito yung kanyang fuel at set opener. At mayroon po itong 2 front pockets. Dito po sa kanan, pwede po nating paglagyan ng glove at coins. Habang dito naman po sa kabila, mas malalim po ito at pwede po tayong maglagay dito ng bottled water. At bukod dyan ay mayroon na rin po siyang integrated na USB Type-C port.
At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, menu button, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At meron pong sukat na 110 by 70-13 dito sa harapan. Habang meron naman pong sukat na 130 by 70-13 dito sa likuran. At ito po ay equipped with traction control system. Spacious po ito pong kanyang footboard at meron po itong footrest extension at meron naman po itong rubber cover on top. Malapad po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch at tubular naman po na metal ito pong kanyang center stand. At meron naman po itong fuel tank capacity na 7.1 liters at meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Black color naman po ito pong kanyang CVT cover. At may nakalagay naman po na NMAX 3D emblem dito po sa kanyang side profile. Very stylish po ang dating nito pong kanyang bagong full LED na taillight at located naman po rito sa bandang ibaba ito pong kanyang mga LED na turn signals. Black color naman po ito pong kanyang pipe at mayroon naman po itong single exhaust at naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. At ang presyo po ng Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 155,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,141 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Sniper 155 standard version. Nandirito po sa bandang itaas, ito pong kanyang low beam. Naka-LED na po yan. Habang nandirito naman po sa bandang ibaba, ito pong kanyang high beam. Naka-full LED na po lahat ng kanyang lighting system. Nagkaroon po siya ng spike dito at ito po yung kanyang daytime running light. At located naman po dito sa bandang ibaba, ito pong kanyang bulb type na turn signals. Naka-single disc brake dito sa harapan with single pot caliper na gold color. Habang naka-single rotor disc brake with gold color na single pot caliper dito sa likuran. Naka-cast wheel po ito na star design at may sukat naman po ang kanyang gulong na 90 by 80-17 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 120 by 70-17 dito sa likuran. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-monoshock absorber naman po dito sa likuran. Naka-fully digital meter panel display at ang kanyang button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard button at ang kanyang electric starter. Naka-mechanical key ang ignition at mayroon na rin po itong shutter lock key for safety purposes. At mayroon po itong 6-speed manual transmission at equipped na rin po ito ng assist and slipper clutch. Naka-two-tone color combination naman po ito pong kanyang seat cover na black at gray. At blue color naman po ito pong kanyang V-shape design na integrated na grab bar. Naka-tubular po ito pong kanyang swing arm at mayroon na po itong integrated na mudguard at chain protector. Combination po ng black at gray ito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Diamond shape po ito pong kanyang LED na tail light habang naka-pop up naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At mayroon po itong fuel tank capacity na 5.4 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ang presyo po ng Yamaha Sniper 155 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 125,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 14,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,165 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Mio Gravis 125 2025 version. Ang ganda rin po ng kanyang bagong kulay. At ito po ay gumagamit ng full LED para po sa kanyang main headlight. May blue pins na daytime running light. At included na rin po pala rito yung kanyang bulb type na turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang front telescopic fork. Habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition at included na po rito yung kanyang fuel at set opener. At mayroon na din po siyang integrated na USB charging socket. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. At mayroon po itong 4.2 liters na fuel tank capacity. May maluwag na footboard at mayroon po itong rubber cover on top na anti-slip. At may sukat na 100 by 90-12 dito sa harapan. Habang mayroong sukat na 110 by 90-12 dito sa likuran. Naka-fully digital meter panel display at ang kanya naman pong mga button selectors, meron po itong high beam and low beam,
turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. Malapad po ito pong kanyang upuan at black color naman po ito pong kanyang seat cover. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Tubular naman po na metal, ito pong kanyang center stand. Alloy naman po ito pong ating pillion step para po sa ating back rider. At naka-air-cooled naman po ang kanyang cooling system. Black color naman po ito pong ating CVT cover at may naka-intact naman po rito na Yamaha. Naka-bulb type po ito pong kanyang taillight at bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. All black naman po ang kulay nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. At ang presyo po ng Yamaha Mio Gravis 125 2025 version ay nagkakahalaga po ito ng 84,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,300 pesos. At mayroon naman po itong 4,597 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Fasio 125. Naka full LED po ito pong kanyang main light na high beam and low beam. At mayroon pa pong nakapalibot dyan na daytime running light. At located naman po ito pong kanyang mga turn signals na oblong shape dito po sa bandang gitna. At gumagamit po ito ng bulb type. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. At naka-mechanical key ang kanyang ignition. Mayroon na po itong shutter lock key for safety purposes. Mayroon po itong open na pocket na pwedeng paglagyan ng coins at gloves. At mayroon po itong integrated na utility hook dito sa gitna. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper na black color dito sa harapan. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Malapad din po ito pong kanyang upuan at malambot at black color naman po ang kanyang seat cover. Itim din po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar. At ito po ay nakaka-cast wheel na black color, star design at mayroon naman pong sukat ang kanyang gulong rito sa harapan na 110 by 70-12. Habang mayroong sukat na 110 by 70-12 dito sa likuran. At oblong shape po ito pong kanyang fully digital meter panel display. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At bukod dyan, equipped na po ito ng park brake lock. At malawak din po ito pong kanyang footboard. Habang dito naman po sa kabila, pwede po nating buksan ito pong kanyang left side pocket. At medyo mas malalim din po ito. Pwedeng paglagyan ng mobile phones. At bukod dyan, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. At alloy naman po ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. All black po ang kulay ng kanyang pipe at head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At naka-air-cooled po ang kanyang cooling system. Oblong shape po ito pong kanyang bulb type na tail light. At oblong shape din po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At mayroon po itong fuel tank capacity na 5.1 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. At ang presyo po ng Yamaha Fasio 125 ay nagkakahalaga po ito ng 93,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 8,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,880 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha MIUI 125S version. Naka-bulb type po ito pong kanyang main headlight at naka-bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At ang kagandahan po ng scooter na ito ay mayroon po itong kickstarter. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. Maluwag din po ito pong kanyang footboard. Mayroon naman po siyang plastic cover on top na anti-slip. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan, habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Ito po palang kanilang MIUI 125S version ay naka-two-tone color combination po ito pong kanyang seat cover na gray at black. At ito po ay naka-cast wheel at may sukat po na 70 by 90-14 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 80 by 90-14 dito sa likuran. Naka-analog ang kanyang meter panel display at ang kanyang mga button selectors. Mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system at ang kanyang electric starter. At bukod dyan, ay equipped na rin po ito ng park brake lock. Naka-mechanical key ang ignition at mayroon na din po itong shutter lock key for safety purposes. Mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan, mas maliit po ito, habang mas maluwag naman po dito sa kabila. At pwede po tayong maglagay dyan ng bottled water.
At mayroon naman pong integrated na utility hook dito po sa bandang gitna. All black naman po ito pong kanyang pipe at head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At black color naman po ito pong kanyang aim shape na integrated na grab bar. Equip po ito ng side stand engine cut-off switch at alloy naman po ito pong ating pillion step para sa ating backrider. Naka-bulb type po ito pong kanyang tail light at included na po rito yung kanyang mga bulb type na turn signals. At naka-air-cooled po ang kanyang cooling system. At meron po itong fuel tank capacity na 4.2 liters at meron naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. At ang presyo po ng Yamaha MIUI 125S version ay nagkakahalaga po ito ng 82,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,520 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Mio Gear 125S version. Naka full LED po ito pong kanyang main headlight. At located naman po dito sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga naka-bulb type na turn signals. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition with shutter lock key. Mayroon po itong side pocket. Malalim po ito at pwedeng paglagyan ng mobile phones. At mayroon na rin po itong integrated na USB charging socket. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Nangingibabaw po ang kulay nito pong kanyang upuan. Brown color po ito pong kanyang seat cover. At black color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. At ito po ay naka-cast wheel at may sukat na 80x80-14 dito sa harapan. Habang mayroon naman pong sukat na 100x70-14 dito sa likuran. Naka-analog ang meter panel display. May high beam and low beam, turn signal selector sa kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, may auto stop start system, may hazard button at ang kanyang electric starter. At bukod dyan, mayroon na din po itong park brake lock. Malawak din po ito pong kanyang footboard. Nagkaroon pa po siya ng extension dito sa bandang dulo. At mayroon po itong plastic cover on top na anti-slip. Equip po ito ng side stand engine cut-off switch. Alloy naman po ito pong ating pillion step para sa ating backrider. At ang kagandahan po ng scooter na ito ay mayroon po itong kick starter. At naka-air-cooled naman po ang kanyang cooling system. Naka-bulb type po ito pong kanyang tail light. At bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. Pure black naman po ito pong kanyang pipe at head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At mayroon po itong fuel tank capacity na 4.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. At ang presyo po ng Yamaha Mio Gear S version ay nagkakahalaga po ito ng 84,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,597 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha MIUI 125. Naka-bulb type po ito pong kanyang main headlight at naka-bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At ang kagandahan po ng scooter na ito ay mayroon pa po itong kick starter. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-single shock absorber naman po dito sa likuran. Maluwag din po ito pong kanyang footboard at mayroon naman po itong plastic cover on top na anti-slip. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper na black color dito sa harapan, habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Simple lang po ang kanyang upuan. Black color naman po ang kanyang seat cover at orange color naman po ito pong kanyang aim shape na grab bar. At ito po ay naka-cast wheel at may sukat na 70x90-14 dito sa harapan, habang mayroon naman pong sukat na 80x90-14 dito sa likuran. Mayroon po itong side stand engine cut-off switch. Alloy naman po ito pong ating foot pegs para po sa ating backrider. Naka-analog ang kanyang meter panel display at ang kanya naman pong mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. At equip na rin po ito ng park brake lock. Naka-mechanical key ang ignition at mayroon po itong shutter lock key for safety purposes. Mayroon po itong 2 front pocket dito po sa kanan. Maliit lang po ito at pwedeng paglagyan ng coins. Habang dito naman po sa kabila, mas maluwag po ito at pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones. At mayroon naman po itong integrated na utility hook dito po sa bandang gitna. Black color po ito pong kanyang pipe at head protection guard at mayroon po itong single exhaust. At naka-air-cooled po ang kanyang cooling system. Naka-bulb type po ito pong kanyang tail light at bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At mayroon po itong fuel tank capacity na 4.2 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. At ang presyo ng Yamaha MIUI 125 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 77,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos.
At mayroon naman po itong 4,263 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Mio Aerox 155 S version. Napakaastig po talaga ng pagkakadisenyo. Ito pong kanyang daytime running light. At naka full LED na po ito pong kanyang main headlight. At located naman po rito sa bandang ibaba. Ito pong kanyang bulb type na turn signals. Naka-telescopic fork ang kanyang front suspension. Habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. Naka-smart keyless system ang ignition. At included na po rito yung kanyang fuel at set opener. Naka-single rotor disc brake with single pot caliper dito sa harapan with ABS. Habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Maporma din po pala ito pong kanyang upuan dahil hugis puso po ang pagkakatahin. Ito pong kanyang black color na seat cover. At ito po ay naka-cast wheel na wide design at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 110 by 80-14. Habang mayroong sukat na 140 by 70-14 dito sa likuran. Naka-fully digital meter panel display at ang kanyang mga button selectors, mayroon po itong menu button, high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At bukod dyan, ito po ay equipped with park brake lock at mayroon po itong maliit na visor. At mayroon po itong 5.5 liters na fuel tank capacity at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Maluwag din po ito pong kanyang footboard at mayroon po itong rubber cover on top. Equipped po ito ng side stand engine kill switch at chrome color naman po ito pong ating pillion step para sa ating backrider. Mayroon po itong side pocket ngunit mababaw lang po ito at ang kagandahan naman nito, mayroon na po siyang built-in na USB charging socket. Naka-LED na po ito pong kanyang taillight habang naka-pop up naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Black color po ito pong kanyang pipe at head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust at naka-liquid cooled po ang kanyang cooling system. At ang presyo po ng Yamaha Mio Aerox 155S version ay nagkakahalaga po ito ng 146,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 19,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,992 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha YTX 125. Bilog po ang shape nito pong kanyang headlight at gumagamit po ito ng bulb type para po sa kanyang high beam and low beam. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Gumagamit po ito ng traditional na telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension, black color. At equip po ito ng drum brake para po sa kanyang front braking system. Gray color naman po ito pong kanyang hub at ito po ay naka-spokes rim. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 3x17. Naka-analog ang meter panel display para po dito sa kanyang speedometer at odometer. Nandirito naman po yung kanyang mga light indicators. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para po sa kanyang ignition. At ito po ay naka-naked handlebar na glossy black color. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selectors, horn, at mayroon po itong choke. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 7.6 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ang lapad po pala nito pong kanyang upuan, black color naman po ito pong kanyang seat cover. At bukod dyan, makapal at malambot din, kaya komportable din po yung inyong mga pasahero. At sa tansya ko, kasyang-kasya po rito yung 3 tao. At meron na din po pala itong integrated na rear carrier. At ito po pala ay gumagamit ng 4-shock absorber. 4 na po pala ito pong kanyang rear suspension. Kaya kakabitan nyo na lang po ito ng sidecar, pwede na po kayong maghanap buhay. At bukod dyan, napansin ko lang, mayroon po siyang tubular dito na brace na kung saan ay pwedeng pagpatungan ng paa ng mga pasahero. At tubular po na metal black color ito pong kanyang swing arm at mayroon na din po itong chain cover. At pagdating po sa kanyang starting system, mayroon po itong kick starter at bukod dyan ay mayroon din po itong electric starter. Oblong shape po ito pong kanyang bulb type na taillight at naka-pop up naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Itim po ang kulay ng kanyang pipe at head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po pala ay gumagamit ng drum brake. At ito po ay naka-spokes rim set. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran ay meron po itong sukat na 3x17. At ang Yamaha YTX ay meron po itong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 6 kW at 7,000 RPM.
habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.2 Nm at 4,500 RPM. At ang presyo po ng Yamaha YTX 125 ay nagkakahalaga po ito ng 57,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 2,800 pesos. At mayroon po itong 3,338 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha Aerox 155 standard version. Mayroon po itong maangas na daytime running light at naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. Located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang bulb type na turn signals. Naka-telescopic fork po ang kanyang front suspension, habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. Maganda din po pala ito pong kanyang upuan, maporma din po siyang tignan. Combination naman po ng black at gray ang kanyang seat cover. Naka-single disc brake with single pot caliper dito sa harapan, habang naka-drum brake naman po dito sa likuran. Naka-mechanical key ang ignition with shutter lock key at included na po rito yung kanyang fuel at seat opener. At mayroon po itong side pocket, mababaw lang po ito. At dito naman po located dito pong kanyang USB charging outlet. At ito po ay naka-cast wheel at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 110 by 80-14. Habang mayroon naman pong sukat na 140 by 70-14 dito sa likuran. At ito po ay naka-tubeless na. Naka-fully digital meter panel display, may menu button, may high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong hazard button at ang kanyang electric starter. At bukod dyan ay equipped na rin po ito ng park brake lock at mayroon naman po itong maliit na visor. All black naman po ang kanyang pipe at head protection guard at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay equipped with liquid cooled para po sa kanyang cooling system. Mayroon po itong fuel tank capacity na 5.5 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Maluwag din po ito pong kanyang footboard at mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip. Equipped po ito ng side stand engine cut-off switch at alloy naman po ito pong ating pillion step para sa ating backrider. Naka full LED na po ito pong kanyang taillight, habang bulb type naman po at naka pop up ito pong kanyang mga turn signals. At ang presyo po ng Yamaha Mio Aerox 155 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 123,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 17,800 pesos. At mayroon naman po itong 5,913 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Yamaha PG1 Scrambler type na motorcycle. Ang astig at napakaporma ng kanyang dating. Gumagamit po ito ng bulb type para po sa kanyang high beam and low beam. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Naka-traditional telescopic fork na black color dito sa harapan at mayroon po itong rubber protection. Habang naka-dual shock absorber naman po dito sa likuran. At ito po ay equipped with drum brake para po sa kanyang rear braking system at may sukat na 90 by 100-16 dito sa likuran at ito po ay naka dual purpose pattern tires. Ang forma po talaga ng dating nito pong kanyang upuan, brown color naman po ito pong kanyang seat cover, rounded shape naman po na tubular metal, ito pong kanyang integrated na grab bar at ito po ay mayroong 4-speed manual transmission at mayroon po itong 5.1 liters na fuel tank capacity at mayroon naman po itong fuel consumption na 50 km per liter. Naka-single disc brake with single pot caliper dito sa harapan at ito po ay naka-spokes rim set at may sukat naman po ang kanyang gulong rito sa harapan na 90 by 100-16 at ito po ay equipped with dual purpose pattern tires. Naka-analog po ang kanyang meter panel display at mayroon din po siyang gear indicator. Naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At ang kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, hazard button at electric starter. Napaka-classic po ng dating nito pong kanyang pipe at mayroon po itong single exhaust. Chrome color naman po ito pong kanyang metal foot brake. Bilog po ang hugis nito pong kanyang taillight at yan po ay gumagamit ng bulb type. Ganun din po ito pong kanyang mga turn signals. Naka-bulb type din po ito. At ang presyo po ng Yamaha PG1 ay nagkakahalaga po ito ng 82,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 8,800 pesos. At mayroon naman po itong 4,315 pesos sa loob po yan ng 3 taon.